At ituloy po natin ang ating pinag-aralan noong last Sunday, no? Sapagkat meron po itong part 1, part 2, and part 3. Yung una na umpisan po natin yung part 1, no? So, proceed po tayo ngayon sa part 2 ng ating pong pag-aaral. Nang paksa po nito, ulitin ko po, building up in the inner man. No? Building up the inner man, part 2. No? Pagpapatibay na panloob ng tao. Okay? So, dito po sa ating pag-aaral nito ay dapat po nating makita na sa atin pong paglilingkod ay ang Diyos ang siyang dapat prioridad sa buhay po natin. Amen po? Pag sabing prioridad, ibig sabihin, lagi mo pong inuuna yung Diyos, yung gawain po, of course, no, ng ating Panginoon. Sapagkat lalo na po sa panahon po ngayon, no? Ngayon pa ba tayo bibitaw sa Lord? Diba? So, sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid, no? Problema, at alam po natin, sa krisis po sa buong mundo. No? Nakita po natin yan, kahirapan, kahinaan, nararanasan po ng mga tao, at of course, yung hamon, no, sa ating buhay. Madalas nating pinagtutuunan ng pansin ang ating panlabas na kalagayan, ang ating pisikal na katawan. Okay? Kabuhayan, of course, at mga nakikita ng tao. Okay? Ngunit higit na mahalaga ang kalagayan nating panloob na tao. Okay? So, ang ating espiritu, puso, at pananampalataya sa Diyos. So, bagamat po yan ay ginagawa ho natin, subalit mas higit pa pala dapat yung ating spiritual life at ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na lakas ng isang mananampalataya ay hindi nasusukat sa talino, kayamanan, o pisikal na kakayahan, kundi sa tibay ng kanyang kalooban o ang kanyang paglilingkod at lalim ng kanyang relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, mahalaga kasi tayo ay lumalalim po sa Lord. Amen po? Pag sabing lumalalim, marami kang natutunan tungkol sa pananampalataya mo, no? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay patuloy na mapatibay sa loob, ibig sabihin sa ating buhay espiritual, mga kapatid, upang manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Okay? Lahat naman po tayo nakakaranas ng pagsubok. Amen? Lahat naman tayo may problema, may suliranin. Subalit, ang gusto lamang po ng ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Amen? Dapat ilagak natin ang mga bagay na ito sa buhay po natin sa ating Panginoon upang sa ganon ay hindi po yan makabigat sa buhay po natin. Kasi ang nagpapabigat talaga, problema, suliranin, pagsubok sa buhay, di ba? Yun po nakapagbigat sa buhay po natin. Pero dapat ilagak natin, ibigay natin sa Lord. Lumapit tayo sa Lord. Kaya sabi ni Lord, di ba? Matthew chapter 10 verse 28, ano sabi ni Lord? Come unto me. Matthew 11 chapter 28, come unto me. Di ba? Malinaw po yun. Lumapit tayo sa Diyos. Okay? Na tayo'y nabibigatan, lubha, at siya po'y
at tayo po ay kanyang papahingahin. Okay? So malinaw po na yun lamang po ang solusyon sa ating buhay na ito. No? Kaya sa paksang ito, ating pag-aralan kung paano pinatitibay ng Diyos ang ating panloob na tao sa pamamagitan ng kanyang salita, biyaya at kapangyarihan upang tayo ay mamuhay ng may katatagan at pag-asa sa Kanya. So ang susi lamang po, yung Diyos at sa Kanyang salita. Amen po? Yun lamang po ang susi ng ating paglilingkod. Once na ignore natin ang salita ng Diyos, ang gawain ng Diyos, ibig sabihin, ini-ignore na rin natin yung Diyos. Amen po? Kasi po, tandaan po natin, ang gawain po ng Diyos, Kanya po yan. Right? Ang salita ng Diyos na ating pinag-aralan, Kanya po yan. Binigay po sa atin para tayo magpatuloy po sa paglilingkod sa Kanya. No? Para tayo patuloy po na gawin ang Kanyang mga tagubilin, ang Kanyang mga nais, at kalooban po sa buhay po natin. Now, apat muli na bagay na nais ko pong ibagay sa inyo. 1, 2, 3, 4. Na pag-aralan na natin nung last week, nung last Sunday, yung part 1 natin. Kaya ito ay part 2 ngayon. 5, 6, 7, 8. Kasi hanggang 12 po ito no? Kaya 3 Sundays po ito na ating pag-aaralan. So number 1 mga kapatid, pattern of Paul's teaching. No? Meron hong pattern na yung katuruan ng Panginoon. Pag sabing pattern, ibig sabihin, susundan na lamang. Tama? Meron ka ng pattern para bagang gumawa ka ng isang bagay na meron kang susundan. Tama? Halimbawa sa pananahi. Di po ba? Sa pananahi, kailangan mo ng pattern. Tama? Susundan mo lang yan para hindi ka maligaw, para hindi magkamali, para hindi maging pangit ang iyong ginagawa. Ganon din po sa ating paglilingkod sa Lord. Yung pattern, ito po yung teaching ng ating Panginoon. Amen? Ang pattern na sinusundan po natin, ito po ang huwara ng pagtuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya napaka-importante na magpatuloy tayo sa atin pong fellowship bilang mga mananampalataya. Patuloy dapat ang ating pagsama-sama upang mas higit at lalo maging maningas po yung ating spiritual life sa ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, sino ba dito ang nag-iihaw ng isda o karne? Naranasan niyo ba ang pag-iihaw? Sa pag-iihaw po, pagka yung baga ay lumiyab na po yan lahat, i-try nyo. Tanggalin nyo isang baga, ihiwalan nyo. Ano mangyari sa baga? Mamamatay. Kasi wala siyang mga kasamahan, tama? Pero kung isang baga na yan, isang uling, isama mo doon sa maraming baga, ano mangyari? Lalong iinit at liliyab. Ganon po yung paglilingkod sa Lord. Kaya kailangan po yung fellowship, tama? Sama-sama sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Kaya napaka-importante po yung fellowship. At ang fellowship ay utos po yan ng ating Panginoon. Basahin po natin mga kapatid. Okay? Sa aklat po ng 1 John. Ano sabi po dito sa 1 John mga kapatid? 1 John chapter 1. Okay? Verse 3. Ano sabi dito? Yung aming nakita at narinig
ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, sabi po ni John, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin o fellowship. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Pag pala tayo nagkaroon ng fellowship, kasama din pala yon ang Diyos na ka-fellowship po natin. Amen? Bakit? Ano po ang ating ginagawa sa fellowship? Tayo po ay nag-aaralan. Tama po? Tayo po ay nagpupuri sa Lord. Tayo po ay nagbigay ng karangalan sa Panginoon. Tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa ng mga salita po ng Diyos. Amen po? Kaya malaga yung fellowship. Kaya ito po yung pattern na dapat po natin makita sa mga katuruan po ng ating Panginoon. At bukod doon, tayo din po ay tinuturuan, mga kapatid, ni Pablo, na dapat po tayo ay kumain o uminom ng gatas at karne. Diba? Naalala niyo po nakaraan, Sunday, yung spiritual mukbang. Diba? So, kailangan natin ng gatas, kailangan din natin ang karne. Hindi ho lagi gatas dapat. Amen po? Sapagkat ang gatas, para sa bata, pero pag malaki ka na, kailangan mo na ng meat. Tama po? Okay? Kasi paano ka tatalak kung walang meat? Di ba ang meat ay protein? Kailangan natin sa physical, pero sa spiritual, kailangan yung mga aral na malalalim. Amen po? Nakainin po natin sa ating paglilingkod na ito. Nabasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 2. Sabi dito ni Pablo, I have fed you with milk. Sabi po niya doon sa church ng Corinto, mga kapatid. And not with meat. For hitherto, you were not able to bear it, neither yet now are you able. No? So, sa pangaral po ni Pablo, una po niyang pinapakain yung gatas. Kasi kailangan may proseso po eh. Tama po? Hindi yung bago pa lang, pakainin na kagad ng meat, no, kapanganak pa lang. Ibig sabihin, bago pa lang si church, kailangan mga mabababaw mo ng aral. Tama? Okay? So, ano pa po sabi dito mga minamahal? 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. No, desire. Dapat mithiin natin. No? Dapat ay nasain natin sa ating paglilingkod na ito yung gatas ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po? Hebrew chapter 5 verse 12. Sabi po dito, for the time ye ought to be teachers, ye have need the one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. So merong prinsipyo o mga prinsipyo ang mga aral ng ating Panginoon. Kaya ang prinsipyo ng Diyos dapat huwag palitan ng prinsipyo ng tao. Amen? Dahil ang Diyos, meron po siyang prinsipyo. Ang prinsipyo po ng Diyos ay atin nasumpungan sa Kanya mga salita. Okay? Ano pa po sabi dito mga kapatid? And are become such as have need of milk and not of strong meat. No? Merong tinatawag po na sa paglilingkod sa Lord, hindi ho agad-agad bigyan ng karne. Pero kailangan ng karne. Tama? Kaya inuuna po yung milk talaga. Yung mga salita ng Diyos na pure milk, ibig sabihin, pure na salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na
na pinurify, no? Yung sinala. Di po ba? Sinala po bang salita ng Diyos? Yes. Sabi pa nga ni David, no? 7 times. Pinurified ang salita po ng Diyos. Okay? Basahin natin. Psalms chapter 12. Psalms chapter 12 verse 6. Okay? Sabi dito, the words of the Lord are pure words, a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ilang beses po? 7 beses dinalisay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pure. Tama? Puro siya. Mga kapatid, walang halo. Walang chemical. Okay? Wala akong salita ng tao. Kaya, meron po mga pilosopo, no? Sabi nila, ang salita daw ng Diyos, hindi yan 100% na salita ng Diyos. Kasi, meron din daw binabanggit tungkol sa diablo. Binabanggit ko yan ni Lord para alam natin. Tama? Paano natin malalaman yan kung hindi binabanggit ni Lord sa kanyang salita? Di po ba? Hindi po yan nahulugan dahil may nandyan yung diablo, sinasabi ni Lord kung anong ugali ng diablo, hindi na lahat salita ng Diyos. Yan po yan, salita ng Diyos na kasama doon yung diablo, kung paano po siya nandaya, tama? Kung saan po siya nanggaling. Mga kapatid, nandun po yung lahat. Naka-record po sa mga salita ng ating Panginoon. Tuloy ho natin, for everyone that useth milk is unskinful in the word of righteousness, for he is a babe. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. Ibig sabihin, bago. No? Wala pa po siyang karanasan. Okay? Ano pa po? Sapagkat siya'y isang sanggol. Next, but strong meat belongeth to them that are of full age. Tingnan niyo po. No? So, ang karne pala, pinapakain yan sa tamang edad. Right? Sa may edad na po, hindi yun sa bata. Mga kapatid, full age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ngunit ang pagkain matigas, umit, ay sa mga may gulang. Sa mga tuwid, ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So, ibig sabihin po, salita ng Diyos, ang basihan sa ating paglilingkod na ito, kung ang isang bagay mabuti o masama. Tama? Kaya ang tunay na pagsamba ay hindi po yan dahil sa emosyon ng tao. Amen? Ang tunay na pagsamba, hindi yan dahil sa naramdaman mo na ito naramdaman ko. Hindi ho. Ang tunay na pagsamba ay kung ano ang sinasabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? Yun po yung tunay na pagsamba, mga kapatid. Okay? Hindi po yan nakukuha sa emosyon o nararamdaman lang, kundi doon sa kung ano ang tinuturo ng ating Panginoon, mga kapatid, upang tayo po ay patuloy na sumunod sa kanyang nais at kalooban.
Alam mo ba ang salita ng Diyos ay matamis? Matamis pa sa asukal. Di ba? Matamis pa po sa asukal, mga kapatid. Ang salita po ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, tulad po ng pulot pukyutan. No? Yung honey. Alam niyo po bang honey? Okay? Huwag kayong bumili ng honey sa Dinggalan kasi hindi pure. Yeah? Puro asukal pala yun. Ang tunay na honey, nakikita po sa puno. Tama? Yung bungang kahoy. Nandun po sila na nangingitlog, no? Na kung saan ang kanilang mga anak ay yun po ang kinukuha, no? Sapagkat yun po ay masarap, malapot po yun at matamis, at yan po ay healthy po sapagkat yun po ay pure. Yun din po dati ang kinakain ng ating mga ninuno during that time. Yun po kinakain nila habang sila ay naglalakbay. Okay? During that time, mga kapatid. Kaya po, matamis po ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos katulad po ng pulot pukyutan. Okay? Na ito po ay bumabalumbon. Roll, ibig sabihin. Di ba, ang honey, pagka ganonan mo, pure, gumaganon-ganon siya, no? Bumabalumbon po siya. So, basahin po natin ang Ezekiel, chapter 3, verse 3. Ano sabi dito? Ezekiel, chapter 3, verse 3. And he said unto me, okay, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, sino nagsasabi dito? Si Ezekiel. Sinong tinukon niya na nagsasabi sa kanya? Ang Diyos. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, si Ezekiel ba anak ng tao? Yes. Tayo din po ba anak ng tao? Amen. May pinanggalingan ho tayo. Kaya sabi niya, anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan. So required, pakainin ang ating tiyan. Tama? Para wag magutom. Ibig sabihin. Okay? At busugin mo ang iyong bituka. So required din na busugin natin ang ating bituka. So walang sinabi si Lord na sobra-sobra. Kundi sabi na ni Lord, busugin mo ang iyong bituka. Okay? Ano po ang ibubusog? Ng balumbong ito na aking ibinigay sa iyo. Ang balumbong ito, yung pulot na gumaganon-ganon. No? At nang magkagayoy, kinain ko, sabi ni Ezekiel, at sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. Ang tinutukoy po dito na matamis na katulad ng pulot, mga kapatid, ito po yung salita ng Diyos. Inilagay ni Lord sa kanyang bibig, pinakain ni Lord sa kanya ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya tayo sa ating pong pakikinig ng salita po ng Diyos, sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral, dapat namnamin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang siyang malinamnam, kundi ito din po ay matamis. Amen? Sapagkat gatas ito. Katulad ito ng gatas at pulot pukyutan. Kaya mahalaga sa ating buhay espiritual yung mga salita po ng ating Panginoon. Okay?
Pagka po ba ang tao na wala ng panglasa, ayos pa po kaya ang katawan? Di ba? May problema yan. Pagka hindi mo nalasahan, no, yung pagkain, lalo na yung pulot, pukyutan. Di ba? Ang tao, tandaan po natin, pag may sakit, walang ganang kumain. Tama? Ganon din ang mananampalataya. Kung may sakit ka sa iyong paglilingkod sa Lord, wala kang ganang makinig. Tama? Hindi mo nananamnam ang salita ng Diyos. Kasi may sakit ka eh. Tama po? Eh ano nga ang gawin natin kung may sakit tayo? Dapat, pag may sakit, saan tayo pupunta? Pag physical na may sakit. Sa doktor, hindi sa albularyo. Tama? Oh. Sa doktor. Pagka nagkasakit tayo espiritual, saan tayo pupunta? Kay Lord. Tama? Manalangin tayo sa Lord. Dumulog tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Lord. Lord, may sakit po ako, espiritual. Nawa, pagalingin niyo po, Lord. Di po ba? Kasi hindi mo na nakain ang salita ng Diyos. Delikado na. Di po ba? Oh. Yung malapit na mamatay. Kumakain pa ba? Tatanggi na po yan. Di ba? Pisikal na tao, sa pisikal na kalagayan ng tao, pagka ang tao malapit na mamatay, tatanggi na po. Kahit man subuan mo yan, isusuka rin yan. Kasi po, wala na po ang kanyang katawan. Hindi na kayang tanggapin ng kanyang katawan ang pagkain. Amen? Amen. Ganon din po ang spiritual na buhay ng isang mananampalataya. Di po ba? No? Kahit man subuan mo yung subuan, binabalik pa rin po yan. Kasi po, malapit na siya mamatay sa kanyang fellowship sa Lord. Amen? Malapit na siya mawala sa gawain ng Panginoon. Amen po? Amen. Tatanggalin niya yan. Lalabas pa rin yan sa kanyang tainga, sa kanyang puso. Kasi po, merong siya sakit, binabayaan ho niya. Amen po? Pag may sakit tayo, spiritual, huwag natin pabayaan. Tama? Idulog po natin kay Lord. Higit pa siya sa doktor na magbigay ng kagalingan sa atin. Okay? So, napaka-importante po, mga kapatid, na ang salita ng Diyos dapat nating kainin. At dapat po tayo mabusog. Amen po? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay matamis. Mga minamahal. Okay? Now that is the number 1. Oh, number 5 pala sa ating part 2, pattern of Paul's teaching. Napakarami pa. Yung pattern o huwaran ng mga aral po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Now, number 6, perseverance in prayer and in the Word of God. Pag sabi yung perseverance, pagpupunyagi, pagpapatuloy, tama? Ng pananalangin at sa mga salita ng Diyos. Kaya tayo, dapat magpatuloy sa Lord. Amen po? Napaka-importante ang ating pagpapatuloy po sa ating Panginoon. Naakala ng marami, yung ganitong gawain, ordinaryong gawain. Hindi po. Ito po ay banal na gawain po ng ating Panginoon. Amen? Na dapat po nating ipagpatuloy sa ating paglilingkod na ito. At sa paglilingkod po, dapat hindi tayo susuko. Amen? Pwede tayo magpahinga, ngunit huwag tayong huminto. Amen po? Amen. Huwag tayong sumuko, mga kapatid, sa paglilingkod sa Lord. Okay? Bakit?
Sa pagkatandaan po natin, ang tao, wala naman ibang pupuntahan eh. Right? Maglingkod siya sa hindi, ang bagsak para niya sa Lord. Amen po? Bakit? Siya po ang may hawak ng buhay po natin. Wala akong pupuntahan ng tao. Kung naglilingkod man tayo sa Lord, tutuhanin na natin paglilingkod sa Lord. Amen? Ibigay na natin yung best natin sa Lord. Di ba ba? Kasi po, malinaw po na kapag tayo naglilingkod sa Lord, ay meron pong kaakibat na pagkapala po ng ating Panginoon. Concept of striving, konsepto ng pagsisikap. Dapat meron tayong tinatawag po ng puso na pagsisikap sa gawain po ng ating Panginoon. Confront carnal appetites. No? Labanan ang masamang pagnanasa ng laman. No? Kaya po, ay delikado kapag ka ang umiral sa isang mananampalataya yung kanyang laman. Tama po? Yung kanyang laman. Delikado po yun. Kaya labanan natin. So, anong panlaban natin? Of course, salita ng Diyos. Okay? Kaya sa atin pong paglilingkod na ito, ay meron tayong dapat tinatawag po na tamang sukat lamang dahil sapat ang sukat ng Diyos. Maging po sa pagkain dapat sukat lang. Hindi porke maraming pagkain, bira ka ng bira. Di ba? Maraming ganun eh. No? Porke marami nakahanda, wala ka namang sawa sa habira na bibira. Hanggang sa ikay mabundat na. Pero dapat may sukat lamang. Ezekiel chapter 4 verse 10. Ano sabi? Ezekiel chapter 4 verse 10 up to verse 11. At ang iyong pagkain na iyong kakainin ay magiging ayon sa timbang. Ibig sabihin, may sukat lang. No? 20 siklo, isang araw. Araw-araw ay iyong kakanin. At ikaw ay iinom ng tubig. Kaya pagka kumain pala tayo, ang kaatibat, sunod tubig. Tama? Biblical po. Hindi o sinabi dito, nakakain ka, uminom ka ng alak. Di ba? Hindi rin soft drinks, tubig nakalagay eh. Di ba? Oh. Okay? Tubig ang nakalagay, mga kapatid. Malinaw po, sabi ng Panginoon. Ikaw ay inom ng tubig ayon sa takal. Hindi po pwedeng tubig, inom ka na inom 1 drum hanggang sa malunod ka na. Hindi ho. Di po ba na nabalitaan nyo po may isang player ng marathon? Nabalitaan nyo po na ibang bansa? Nung nauhaw siya, hindi lang 1 litro, inubos niya. Lunod, patay. Kasi po, ang tubig, kailan sukat lang. Tama? Sukat lang ang pag-inom ng tubig. Okay? Hindi sinasabi ni Lord na huwag kang uminom ng tubig. Kundi sabi ni Lord, uminom ka ng tubig ng sukat lang. No? O taka lang. Na ika-6 na bahagi ng isang hin. No? Ito po maaaring 6 na baso hanggang sa 8 baso. Di ba ang inano ng doktor, kailangan 8 baso sa isang araw? Di ba? Okay? Araw-araw, ikaw ay iinom. Araw-araw po yon ang
tinuturo ni Lord sa atin. Di ba? Hindi ho alak, kundi tubig ang ininom. Kasi baka ma-misinterpret natin. Di po ba? Araw-araw ba minum tayo ng tubig? Yes. Araw-araw kasi tayo kumakain, syempre. Araw-araw din tayo minum ng tubig. Okay? Kaya tingnan niyo po, yung pagkain o mukbang, may mga namatay. Tama? Pag sobra. Uminom ng sobra, namamatay. Kaya tamang turo ni Lord. Required. Tama lang timbang, tamang sukat, at tamang pag-inom. No? Ng tubig. Kaya ho, hindi yun nagkakamali si Lord. Amen po? Kasi si Lord, perfecto po siya, alam po niya. Siya po ang may-ari ng buong katawan natin. Tama po? Siya nakakalam kung ano ang maganda para sa atin. Kaya dapat sundin natin yung sinasabi po ni Lord. Ang disiplina ng tamang sukat ay nagtuturo sa atin na maging kontento, maging mapagpasalamat, higit sa lahat, maging umaasa sa Diyos, hindi sa sarili. Okay? Kasi maraming mga mananampalataya, walang kakontentuhan. No? Binabiyaan na ni Lord, wala pa rin kontento, talagang gusto pa rin na kumita. Kaya kahit Sunday, kita. Kaya dapat maging kontento tayo kung ano ang ibinigay ni Lord po sa atin. Amen po? Hebrew chapter 13, verse 5. Anong sabi? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Maging kontento daw tayo, sabi ni Lord, kung anong meron tayo, sapagkat ang sabi po ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pangako po yan ni Lord, kapatid. Amen po? Kaya dapat nating paniwalaan, dapat nating panghawakan. Maraming mga mananampalataya ngayon na sila daw ay mananampalataya, pero pagdating na sa pangako po ni Lord, binabaliwala na. No? Nagpapanik na. Nagkakaroon na ng trouble sa kanilang puso. Pag may problema suliranin, hindi na nila pinanghawakan ang mga pangako po ng Diyos. Hindi po dapat, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ang tunay at totoong mananampalataya, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Amen? Pinanghawakan niya ang sinasabi ng Panginoon. Sinusunod niya ang nais po ng ating Panginoon. Sapagkat malinaw po, hindi tayo pagkukulangin ng ating Diyos. Amen po? Mayaman po yung ating Diyos. Amen? Siya po ang mag-provide sa mga panalan natin araw-araw. Take note, siya po ang nag-provide sa atin ng araw-araw nating pangailangan. Hindi o sinabi ni Lord na i-provide ni Lord yung sobra-sobra. Tama? Hindi. Siyang nag-provide sa atin po na tinatawag na daily needs. Mga pangailangan po natin, mga kapatid. Kaya ho dapat maging kontento tayo. Kung ano pong binigay ni Lord sa atin, maging kontento tayo. Amen po? Huwag dapat tayo maging greedy sa buhay. Maraming Kristiyano, greedy sa buhay. Di po ba? Okay? Kung anong binigay ni Lord, dapat kontento po tayo, mga kapatid. Bakit ba nasabi natin maraming Kristiyano na hindi kontento sa buhay? Bakit po? Sapagkat yung araw para kay Lord, kinukuha pa nila. Amen? Yung araw ng pagsamba,
doon pa sa kanilang trabaho, doon pa sa kanilang negosyo, doon pa sa kanilang pinagkikitaan. Mga minamahal. Pastor, kasi ito oportunidad ko Okay lang naman yan kung minsan lang. Amen? Pero ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Kung tuwing linggo mo ginagawa, hindi na yan minsan. Amen? Sakit na po yan, mga kapatid. Greedy na po yan. Di po ba? Ano ba po, mga kapatid? 1 Timothy chapter 6, verse 6. But godliness with contentment is great gain. Tingnan niyo po. Malinaw po yan, mga kapatid. Datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. No? Dapat magkasya na po tayo kung anong meron tayo na binigay po ni Lord. Amen, Amen po? Amen. Kasi po, pagka nag-isip pa tayo na para pa tayo ay yumaman o para pa tayo ay masigit pa na magkakaroon, meron pong danger dyan. Amen? Ang danger dyan, napababayaan mo na ang iyong buhay espiritual. Tama po? Napababayaan mo na ang gawain po ng Panginoon. Napabayaan mo na ang iyong responsibilidad sa Diyos. Amen po? Paano naman si Lord? Di ba? Kaya sa atin bilang mananampalataya, dapat unahin si Lord, hindi yung latak si Lord. Amen? Maraming mga Kristiyano na si Lord, latak na lang. Ibig sabihin, yung tira-tira na lang sa kanila, ibigay nila kay Lord. Hindi po ganon, mga kapatid, ang tunay na paglilingkod. Dapat, ang paglilingkod sa Lord, unahin si Lord, di bali na latak na lang ang mga lakad. Amen? Latak na lang anong gagawin mo. Kasi biro mo, binigyan ka ni Lord ng 6 na araw sa pagtatrabaho. Para tayo kumita, binigyan tayo ni Lord ng 6 na araw. Para tayo ay mabuhay, magkaroon ng mga pangailangan. Tapos, yung 2 oras lang sa pang-7 araw o sa unang araw ng Sunday, kukunin mo pa rin. Di ba greedy yan? Tama? So, malinaw po na dapat ay maging kontento tayo. Meron mga Kristiyano na hindi pa rin kontento kahit meron ng binigay si Lord na mga biyaya. Bakit po? Kasi ang ibang mga Kristiyano, ibang mga mananampalataya, iniibig na po nila talaga yung mundo. Delikado po yan pagka inibig na ng isang anak ng Diyos yung mundo. Sabing mundo, yung mga ginagawa. No? Yung mga worldly lust, ginagawa na po. Anong sabi po dito, mga kapatid? Sabi dito, many implies a focus on worldly or material pleasures. Marami nakatuon sa saya at sa mga bagay sa mundo. Okay? Marami po yan, mga kapatid. Kaya sabi po ni John, 1 John chapter 2, verse 15. No? Ano sabi ni John? Love not the world. Huwag ibigin ang sanlibutan. Mga minamahal. Sabi po ni John, okay? Love not the world. Meaning, do not love the systems of the world. Tama? Huwag mo dapat ibigin ang mga sistema ng mundo. Okay? Neither the things that are in the world. Kasi delikado nga Once na matangay ka doon, once na inibig mo na doon, tandaan po natin, napakahirap mo nang lumabas. Amen? Napakahirap pong lumabas dyan, mga kapatid. Napakahirap na makarecover na ang iyong buhay espiritual. Kaya dapat wag po tayong magpa-silo. Amen? Huwag tayong magpasilo dyan, mga kapatid. Kasi delikado po. Sistema po yan ng mundo Amen?
Iba po tayo. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. No? Ano na po ang masasabi sa atin kung ginagawa din natin ang sistema ng mundo? Tama po? Ano ang magandang patutuo natin? Di ba wala? Kasi sumasang-ayon ka sa makamundo na ginagawa. Pero ang utos ni Lord, love not the world. Okay? Hindi ho love not. No? Love not the world. Neither the things that are in the world. Bakit? Ano po ba ang mga bagay na sa mundo? Tatlo po yan. Lust of the flesh. No? Lust of the flesh. Diba? Napakatindi po yan, mga kapatid, yung lust of the flesh. No? Okay? Yung isang bagay, yung mga bagay sa mundo na gusto mo lang gawin, yun po yung lust of the flesh. Okay? Ano pa? Lust of the eyes. Okay? May nakikita mo, ang isang bagay, okay? Minsan, hindi mo kaya ang isang bagay, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung isang bagay. Kaya ang tuloy, ang resulta, napapahamak ka. Tama? Ganon din sa lust of the flesh. Wala po yung pagkakaiba. Gusto mo, lagi sa katawan mo. Amen po? Lust of the flesh. Gusto mo, mabusog lagi yung physical mo. Okay? Yung mga luho mo, gusto mo, yun po ang lust of the flesh. Okay? Kaya pangalawa, lust of the eyes. Di po ba? Pangatlo, pride of life. Yun na matindi. No? Pagka umiral na ang pride, di ba? Hindi na ako matuturuan ng salita ng Diyos. Alam ko na yan eh. Di ba? Pride ang umiral. Alam ko na yan. Ang mga sinasabi ni pastor, alam ko na yan. Pride of life. Mga kapatid. Hindi na siya naturuan. Wala na siyang teachable spirit. Amen po? Alam niyo po ba tayo lahat natuturuan? Amen? Dapat tayo lahat tanggapin natin ang turo ng Diyos. Amen po? Amen. Ang isang puso na mapagpakumbaba, siya po'y masaya kapag siya'y tinuturuan. Amen? Amen. Ganon po dapat, mga kapatid. Ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, maganda ang kanyang puso sa kanyang paglilingkod sa Lord. No, hindi yung, alam ko na yan. Pero, pag tanungin mo, wala naman palang alam. Tama po? Pero pagkatingnan mo, ang buhay naman, parang walang alam. Di ba? Kasi hindi sila pamumuhay. Tama po? Paano masasabi na maraming alam? Di ba? So, nakikita po kasi yan sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Yun po ang pride. Delikado po yan, mga kapatid. Kaya ang pride natin, dapat, atin po yan isuko na sa Lord. Amen? Amen. Isuko natin sa Lord. Okay? Wala na yan sa Kristiyano, yung pride. Di po ba? Hindi Kristiyano yan pag ma-pride ka. Baka ang umiiral dyan si Satanas na sa iyong buhay. Kasi puno ka na ng pride eh. Di mo ba? Hindi yan sa Lord. Si Lord nga, hindi nagpa-pride siya, makapangyarihan eh. Tama? Nagpakababa siya. Nakatulad po ng alipin. Tingnan niyo po. Nagpakababa siya eh, lalo na kaya tayo, mga kapatid. Kaya pagka may pride ang tao, talaga hong mahirap. Hindi siya angat sa buhay. Amen? Amen. Ibabagsak siya ni Lord, mga kapatid. Kahit anong hanap niya yan, kahit anong gagawin niya,
Hanggat umiiral ang pride sa kanyang puso, hindi yan ipagkakaloob ni Lord, mga kapatid. Kaya dapat atin pong isuko, isurrender ang ating pride sa harapan ng ating Panginoon. Ipag-pray natin, Lord, nawa, palitan niyo po ang aking puso ng mapakubabang puso. Yung pride na ito, Lord, nawain niyo po itong tanggalin. Tama? Amen. Ganon dapat yung ating panalangin, mga kapatid. Ano pa? Ang turo ni Lord, love not the world. Pero marami ngayon nagbubulag-bulagan. Okay? Hindi po bulag, kundi nagbubulag-bulagan. Alam po, mas delikado pa ang bulag-bulagan kaysa bulag. Tama po? Ang bulag, talagang tunay na bulag yan. Talagang maniniwala ka sa kanya na hindi niya nakita. Pero, yung nagbubulag-bulagan, na kahit nakita niya, nagkukunwari siya, yun ang delikado, mga kapatid. Ano pang turo ni Lord? Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind. Tingnan niyo po. Huwag kayong sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Utos po yan ni Lord, mga kapatid, sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya dapat po natin sundin, mga minamahal. Ano po ba yung mundo? Yun nga po yun. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Pride of life. No? Pag sinabing lust of the flesh, kasama na po yan lahat dyan. Lahat na ero, kasama yan dyan. Diba? So, malinaw po, mga minamahal. Be not conformed to this world. Okay? Ano pa po yung turo sa atin ng ating Panginoon? Titus chapter 2 verse 12, sabi dito, teaching us that, ano daw ituturo? Denying ungodliness and worldly lust. Turuan sila na tanggihan. Tama? Tanggihan ang alin? Ang hindi pagkamakadiyos. Ano pang tanggihan? Yung mga kahalayan ng sanlibutan. O tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po. No? Delikado. Kapag ka ito ang ginagawa ng isang mananampalataya. Kaya ho, hindi ho tayo nagtataka kung bakit may mga Kristiyano na natatangay ng mga hindi Kristiyano. Amen po? Kasi po, ang danger po dyan, kapag ka Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, kasama mo lagi ay hindi anak ng Diyos, hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, ano ang mangyayari? Madadala ka. Amen? Matatangay ka, mga kapatid. Subukan niyo po. No? Marami na akong nakita sa mundong ito na ating ginagalawan. May isang tao, dati siya hindi naninigarilyo. Nung kasama niya, barkada niya naninigarilyo lahat. Aba, 1 buwan, 2 buwan, natuto ng maninigarilyo. Tama po? Bakit? Sino kasama niya? Yung mga taong naninigarilyo. Bisyo. Tama po? Pagkasama mo manginginom, mabisyo. Mabisyo ka rin. Matukso ka eh. Pagkakasama mo lagi ang tao sa bungero, sabi mo, pag sa bungero ka na rin. Kasi nakita mo, siya lagi kasama mo. Tama po? Tingnan niyo po. Pagkasama mo lagi bakla, sigurado po, magiging bakla ka rin. Tama? Kasama mo lagi chismosa, magiging chismosa ka rin. Tama po? Totoo yan. Totoo yan. Mga nangyayari po yan, mga kapatid. Pero kung kasama mo makadiyos, ano mangyari sa'yo?
magiging makadiyos ka rin. Dapat, bilang mananampalataya, ang kasama natin lagi dapat mananampalataya din. Amen po? Biblical po yan. Kaya ho, hindi ho pwede magsama ang hindi mananampalataya at saka yung mananampalataya. Hindi ho pwede magkasama ho yun. Kasi salungat po yun eh. No? Ayaw po ni Lord. Kaya meron tayo talagang separation. Tinuturo po talaga ni Lord yan. No? Na tayo ay lumayo sa kanilang mga ginagawa. Okay? Next, mga kapatid. It is the pure doctrine of God for His people. Na pagtanggi sa hindi makadiyos, pagtanggi sa kahalayan ng sanlibutan. So ano dapat? We would live, saan tayo mamuhay? Soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po. Ito pala ang dapat nating gawin. Mga minamahal. Ito dapat ang ating pamumuhay. No? May pagpipigil, matuwid, at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. So yun ang katuruan po ni Lord. Kaya po, nandoon pa rin yung pattern sa mga katuruan po ng ating Panginoon. Prayer keeps the soul connected to the source of strength, not just asking for bread. Philippians chapter 4 verse 6, ano sabi? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Huwag kayong mga balisa. No, maraming Kristiyano nababalisa sa buhay. No? Para bagang ang Diyos sa kanila wala na magawa. No? Para bagang ang Diyos sa kanila mahina. Kasi balisa ang balisa eh. Di ba? Nagpapanik na. Okay? Pero anong sabi ni Lord? John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Sabi po natin pa Jesucristo, believe in God and believe also in me. Sabi po ni Lord, maniwala tayo sa Kanya, sa Diyos at sa ating pa Jesucristo. Sabi po niya, mga kapatid, kaya huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing. Hindi ho daing, kundi daing. Diba? Meron ba tayo mga daing sa Lord? May karaingan ba tayo lagi sa Lord? Yes. Lahat tayo merong karaingan sa Lord. Okay? Pero dapat, ang karaingang ito ay ipaubaya natin sa Diyos. Amen? Sa kalooban po ng ating Panginoon. Lagi. Na may pagpapasalamat. No? Lagi tayo magpasalamat sa Lord. Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya nga, yung panalangin, kung natandaan nyo po ang Acts, sa prayer po natin, Acts. Ano sa Tagalog yung Acts? Mga gawa. Pag sinabi mga gawa, kailangan bang gawin? Amen. Anong Acts? Adoration. Sa panalangin. Ang adoration, pagpupuri sa Lord. Tama? Pag-honor sa Lord. Pagbigay ng karangalan sa Lord. Letter C, confession. Paghingi ng kapatawaran sa Lord. You know why? Because tayo po ay nasa flesh pa. Tama? Nakakasala tayo lahat. Amen po?
Huwag tayong maniwala sa mga pastor na nangangaral na sila daw ay banal na, hindi nakakasala. Hindi totoo yan. Tama po? Kaya nga may confession eh. Di ba? Kasi nasa laman pa po tayo, mga kapatid. Sa isip natin, sa puso natin, kahit man hindi mo yung ginagawa, sa isip mo lang, nakakasala ka na. Amen po? Malinaw po yan. Okay? Confession. Letter T. Thanksgiving. Papasalamat sa Lord. Tama po? And then, pahuli, yung supplication. Yung ating karaingan, ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Dapat lagi po natin gawin araw-araw yung ating panalangin. Lagi ko po sinasabi na sa pamagitan po ng ating panalangin, tayo po ang nangungusap sa Lord. Tama? Pagka tayo nagbabasa, sino nangungusap sa atin? Si Lord. Kasi salita po yan ng ating Panginoon. Bilin po niya yan. Utos po niya yan. Sinasabi po niya yan. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Okay? Ang ating pong pananalangin. Now, number 7. Purity in living. Kabanalan sa pamumuhay. So, required po yan. Gusto yan ni Lord kasi para yung ating kalooban o panloob na buhay ay mapatibay. Tama? Ito po, purity in living. Kabanalan sa pamumuhay. Ang kabanalan sa pamumuhay ay ang pamumuhay na hiwalay sa kasalanan at nakatuon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Ang kasalanan po ba kalooban ni Lord? Hindi. Hindi. No? Yun po ibig sabihin ng kabanalan. Hiwalay ka sa kasalanan. Tama? Hiwalay ka sa mundo. Ibig sabihin po, mga kapatid. Ibig sabihin, pinipili mong gawin ang tama sa isip, sa salita at gawa. No? Hindi pwede isip lang. Hindi pwede salita lang. Kailangan may kasama gawa. Kaya ang pananampalataya pag walang gawa ay patay. Tama? If faith without work is dead. Ayon sa salita ng Diyos. Kaya tayo dapat lumalakad na mumuhay na ayon po sa kalooban ng Diyos. Ayon sa mga salita ng Diyos. Okay? Hindi po pwede ay pwede na. Hindi ho ganon. Hindi ito pagiging perpekto, kundi patuloy na pagsunod at pagbabago ng buhay sa tulong at biyaya ng Diyos. Di ba? Kasi kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi naman natin makamtan yun. Amen po? Kaya tayo naging mabuti, kaya tayo ay nagkaroon ng tinatawag po na ginagawa natin yung tama sa isip, salita at gawa dahil ito po ay sa biyaya ng Diyos. Pagtuturo niya sa atin, mga kapatid, na gawin ito ang mga bagay na ito. Purity in living, mahalaga. Cling to eternal hope. Kumapit o manatili sa walang hanggang pag-asa. Okay? Si Lord po ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po? Si Lord po ay walang hanggan. Kaya po, ang pag-asang ito na binigay ng Lord sa atin, ito po yung pag-asa na walang hanggan. No? Filling the soul with God's word leads holiness while indulging on the body leads to corruption. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang pagpuno sa kaluluwa ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng kabanalan. Kaya kailangan punuin natin, busugin natin ang ating mga kaluluwa, ang ating puso ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat pag puno po ng salita ang ating
puso, nagdudulot po ito ng kabanalan. Ibig sabihin, naiwas ka sa kasamaan. Amen po? Kasi po, puno ang iyong puso ng mga salita po ng Diyos. Samantalang pagbibigay lugod lamang sa katawan ay humahantong sa kasamaan. Humahantong po yan. Sure po yan, mga kapatid. Okay? So marami na po nangyari dito sa church na ganun po ang mga nangyari. Galatians chapter 6 verse 7. Binasa natin kanina. Kaya sabi dito, be not deceived. No? Huwag kayong padaya. Di po ba? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Si Lord po, hindi nagbibiro sa atin. Amen? Hindi po siya nagbibiro, mga kapatid. Seryoso po ang ating Panginoon. Sapagkat ang lahat na inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Siyempre, pagka ang inasik mo ay masama, ang anihin mo rin ay kasamaan. Tama? Kung inasik mo ay mabuti, ang inyong ianihin ay kabutihan sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Tingnan niyo po. Makita lamang natin sa mamatay tao. Tama po? Anong hinasik nila? Pagpapatay ng kapwa-tao. Tama po? Pero, ano pong inaani nila? Sila din napapatay. Tama? Nababaril din. Tingnan niyo po. No? Nakuha niyo mo yung ibig sabihin? No. Di ba? Kasamaan. Kung nagtanim ka ng kasamaan, yun din po ang anihin. Kaya po, dapat, bilang isang Kristiyano, ang ating iasik yung kabutihan. Tama? Iasik natin dapat yung mga kabutihang salita ng ating Panginoon. I-preach natin, ipangaral natin ang mga salita po ng ating Panginoon. Ano pa? And let us not weary in well-doing. Huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti. Tama? Huwag tayo mapagod. Yung paglilingkod po ba ay gawa ng mabuti ito? Paglilingkod sa Lord, pagsamba. Gawa po ba ng mabuti ito? Yes. Kaya huwag tayo mapagod, sabi ni Lord. Mga kapatid. No? Ano pa? For in due season, we shall reap. May due time si Lord. No? May appointed time ang ating Panginoon. If we faint not, tingnan niyo po, no? Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. No, dapat huwag tayo mapagod sa ginagawa natin kay Lord. Amen po? Sapagkat darating din yan ang time na atin din pong aanihin. Right? Actually, may inaani na po tayo eh. Tama po? Nakaani na ba tayo? Anong binhin nyo? Yeah? Di ba masarap, maganda? Di ba? Oo. Naani na natin. Nag-enjoy na tayo sa Lord. Amen po? Pinagpapala na tayo ni Lord. Di ba? Hindi tayo pinabayaan ni Lord. Pinagkakaluban tayo ni Lord. Right? Pangailangan natin si Lord na provide. Mga kapatid. Kaya ho, ano bang sabi dito mga minal? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Malina po. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa
pananampalataya. Okay? So malinaw po, mga kapatid, na napaka-importante po yung tinatawag po na purity in living. No? Sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, ito po, pagka nagawa natin ito, ang mga bagay na ito, tsak po yun, pinapalakas mo, pinapatibay mo ang iyong espiritual na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Now, number 8, peace of God. Kapayapaan ng Diyos. Saan po ba galing yung peace? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Yung tao, puro kaguluhan po yan eh. Tama po? Oo. Sa totoo lang po, magulo ang tao. Kung di sa bigyan ng peace ni Lord, magulo ang buhay. Tama? Okay? Kapayapaan ng Diyos. A nourished soul rests in God's peace. Pagka busog, kumakain ang ating mga kaluluwa, tandaan po natin, malinaw po, ay nagkaroon tayo ng kapayapaan, kapahingahan, sa kapayapaan po ng Diyos, which cannot be found in mere physical satisfaction. Ang kaluluwang napapakain at nagpapalakas ay nagpapahinga sa kapayapaan ng Diyos na hindi matatagpuan sa simpleng kasiyahan physical lamang. Totoo po yan, no? Hindi masumpungan ang tunay na nakapahingahan, na kapayapaan po ng Diyos doon po sa physical na katawan, mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God roll in your hearts, sabi ni Lord, sa pagitan pa ni Pablo, to the which also ye are called in one body, and be thankful. At mag-aari sa iyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya ho, binibigyan tayo ng kapayapaan po ni Lord. Payapa ba tayo sa buhay? Amen. Okay? Hayaan mo sila, nagkagulo, di ba? Di ba? Hayaan mo. Hayaan mo sila. Anong mangyari dyan sa mundo, hayaan mo sila. Basta tayo payapa sa Lord. Amen po? Okay? Pagka meron kang kunting kaguluhan sa puso, ipag-pray agad sa Lord. Tama? Okay? Huwag na natin hintayin na matagal. Okay? Pray agad. Right away sa Lord. Mahalaga yung kapayapaan po na manahan sa ating mga puso. John chapter 13, verse 27. Sabi ni Lord, peace I live with you. Tingnan niyo po ha. Healthy po ba? Noong una nating simbahan na dinadaluhan, sabi ng namumuno, mag-peace kayo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Hindi ho ganon. No? Hindi ho ganon, mga kapatid. Di po ba naranasan niyo yun? Hindi ho ganon. Bakit? Kasi ang peace ang nagbigay si Lord. Amen? Okay? Peace I live with you. Malinaw po. Ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Oh, my peace I given to you. Hindi lamang iiwan, kundi ibinigay pa. Oo. Hindi ho yan hiniram, kundi ibinigay ng Diyos yung peace. Amen po? And not as the world giveth. Hindi pala ito nabibigay ng mundo. Right? Ayaw po ba ang nabibigay ng mundo? Kaguluhan yan. Yung mga bisyo kasalanan, kaguluhan po yan. Walang peace po dyan. Mangyayari po dyan pagka ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, pagka ginawa nila ang puro kasamaan sa mundo, sigurado po yan ang dulo noon. Rest in peace na.
Di ba? Malinaw po, mga kapatid. As the word, and not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Tingnan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. At huwag kayong matakot. Di ba? Kasi po, binigyan na tayo ng kapayapaan po ni Lord. Amen? Nandun po kay Lord ang kapayapaan. Lagi po nating hingin, mga kapatid. Ang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos, hindi ito nakasalalay sa kalagayan ng buhay, kundi sa ating relasyon, koneksyon, at komunikasyon sa Kanya. Sa gitna ng problema, kaguluhan at pagsubok sa ating buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating puso. Totoo po yun, mga kapatid. Kapag tayo ay magtitiwala o nagtitiwala at sumunod sa Kanya at lumapit sa panalangin, pinupuno niya ang ating puso ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang palitan ng anumang bagay, pera, trabaho, negosyo o propesyon. Ang kapayapaang ito ay nanatili kahit may unos sa paligid ng bagyo, sapagkat ito ay galing sa Diyos na hindi nagbabago, hindi nawawala, at hindi kumukupas. Tingnan niyo po, napakaganda po ng kapayapaan na binigay po ni Lord po sa atin. Ang kapayapaang ito, wala hong katumbas, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot o mangamba sa buhay. Ilagak mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Diyos at mararanasan mo ang Kanyang kapayapaan na higit pa sa iyong inasahan at pangunawa. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Napakaganda po ng kapayapaan po na binigay ng Diyos sa atin. Iniwan ng Diyos sa atin, binigay ng Diyos sa atin upang huwag tayo magulumihanan, magkaroon ng trouble sa buhay, at hindi tayo matatakot ng anuman mangyari sa mundo, sapagkat tayo po ay merong kapayapaan at tayo po ay hinahanda ng Diyos na labanan ang mga bagay na ito upang atin pong itong mapagtagumpayan. Pangwakas po, mga kapatid. Sa huli, siyempre pangwakas, pag pangwakas, huli talaga po yun. Di ba? Sa huli, ang pagpapatibay ng ating panloob na tao ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan. Tandaan po natin yan. Hindi natin kaya mga bagay na yan. Right? Maliban lamang sa Diyos. Kundi sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Habang ang panlabas nating anyo ay maaring manghina at kumupas. Yung katawan ba natin humihina? Yes. Kumukupas po ba ang ating ganda at saka ating gwapo? Kumukupas po yan. Physical yan eh. Tama? Kumukupas. Kahit gaano kakayaman, kahit pa nagpagluta ka pa dyan, kahit pa anong gagawin mo sa mukha mo, darating ang panahon na yun ko talaga ay kukupas. Amen? Kahit gaano ka katalino, darating niya ang time na yun ang kaisipan mo ay kukupas. Isa lang po ang hindi kukupas. Ano po? Ang salita ng Diyos. Amen? Okay? Kaya, ituloy ho natin ang ating panghuling habilin, mga kapatid, sa oras na ito. Kaya patuloy tayong lumapit, mga minamahal. Saan na ba tayo dito? Mahaba po kasi. Okay?
Habang ang panlabas nating anyo ay maaaring manghina at kumupas, ang ating espiritu ay maaaring patuloy na lumalakas at nariwa sa pamamagitan ng kanyang salita at presensya. Kaya't patuloy tayong lumapit at dumulog sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya, mga pangako, sa banal na kasulatan at manatili sa pananampalataya sa bawat araw na tayo umaasa at sumusunod sa Kanya. Ang ating panloob na tao ay pinatitibay, pinalalakas, pinapatatag, pinapabanal, at inihanda para sa katagumpayan ng ating buhay dito sa mundo. Naway maging matatag tayo sa kalooban, puno ng pag-asa, at hindi matinag sa gitna ng anumang pagsubok, sapagkat ang Diyos na ating pinlingkuran ay tapat at makapangyarihan. Purihin po ang ating Panginoon, nawa sa Diyos ang lahat na karangalan, kuhatian, at nawa po napagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon.